Hindi makakadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa paggunita ng ika-155 araw ng kapanganakan ni Andres Bonifacio sa Caloocan City ngayong araw dahil sa insurgency sa Mindanao. At mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng balita. Rosalie? Magandang tanghali, Ella. Iniurong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang schedule sana nitong pangunguna sa paggunita ng ika-155 araw ng kapanganakan ng National Hero at ama ng himagsikan na si Andres Bonifacio sa Bonifacio Monument, Caloocan City mamayang hapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kailangan na nasa Mindanao si Pangulong Duterte upang tutukan ang suliranin ng insurgency o rebellion sa rehiyon. Sa halip, kakatawan kay Pangulong Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea. Inaasahan din makakasama ng opisyal sa commemoration rites sa Bonifacio Monument sina National Historical Commission of the Philippines, Dr. Rene Escalante at Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Carlito Galvez. Inaasahan din ang pagpunta ng iba pang kinatawan ng national at local government. Magsasagawa ng flag raising at wreath-laying ceremony sa 45 feet na bantay ni Bonifacio dakong alas 3:30 mamayang hapon. Noong mga nakalipas na Bonifacio Day commemoration rites, hindi rin present ang punong Hekoditmo dahil sa mga suliranin sa Mindanao. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nagulat mula sa Quezon City. Dalawang bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. Pero ano nga ba ang maaaring maidulot ng isang bagyo o lindol ayon sa lakas nito? Narito ang ulat ni Benedict Samson. Sa Pilipinas, dinadayo tayo araw-araw ng tinatayang 11 hanggang 20 mga lindol na karaniwan. Kapag nagmumula sa dagat ay may kaakibat na tsunami at may 20 bagyo naman ang dumadaan sa Philippine Area of Responsibility kada taon. Gaano nga ba kadelikado ang mga sakuna na ito na dulot ng kalikasan? Sinusukat ang kategorya ng lindol sa pamamagitan ng intensity. Magnitude naman ay ang pagsukat ng lakas nito. Ang intensity 1 ay may lakas na 1 hanggang 3 magnitude na lindol. Sa full-scale simulation ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX at Japan International Cooperation Agency o JICA, makikita ang pinsalang dulot ng intensity 1. Maaring yumugyog ang bahay na gawa sa konkreto at mapapansin ang paggalaw ng tubig sa alinmang lalagyan. Habang papataas naman ang intensity, maaaring bumigay ang ilang bahagi ng bahay tulad ng mga pagbitak ng pader. Sa intensity 6 naman, maaaring bumigay ang ilang bahagi ng pader at bubong ng isang gusali. At sa intensity 7 pataas, maaari na nitong patagin ang buong bahay. Ang mga tsunami ay karaniwan likha ng isang lindol mula sa karagatan. Sa simulation na ito ng Earth Observatory sa Singapore, ipinakita na ang isang magnitude 9 na lindol na nagmula sa dagat ay nagdulot ng pagbitak o paggalaw sa ilalim ng lupa sa karagatan na nagdulot ng malalaking alon na maaaring umabot sa dalampasigan. Ang mga tsunami depende sa intensity ng lindol ay maaaring umabot sa mga along may taas mula 3 hanggang 30 metro. Sa simulation naman na ito, ipinapakita ang paggalaw ng tubig alon bunga ng paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. 2 talampakan lamang na taas ng tubig baha o tsunami ay maaari nang magtangay ng isang kotse. Mas mataas pa ay para ng pader na humahampas sa mga kabahayan. Iba naman ang usapan kapag bagyo at lakas ng hangin ang babayo sa bansa. Ang lakas ng hangin ay karaniwang batayan ng signal ng bagyo kasabay ng dala nitong tubig ulan. Ito ang subsonic wind tunnel mula sa isang pribadong universidad sa Las Piñas City. Susubukan natin kung gaano nga ba kalakas ang 30 at 60 km/h na hangin dulot ng isang signal number 1 na bagyo. Signal number 1 kapag may lakas na hangin mula 30 hanggang 60 km/h o kph. Signal number 2 kapag mula 61 hanggang 120 kph. Signal number 3 kapag 121 hanggang 170 kph. Signal number 4 naman kapag nasa 171 hanggang 220 kph. At signal number 5 kapag lagpas na ito sa 220 kph. Gaano ito kalakas? Masusukat ito sa isang wind tunnel o wind simulator. Gaya nito mula sa University of Perpetual Health College of Engineering sa Las Piñas. Kasalukuyan po natin ngayon sinusubukan ang nasa 30 km/h na hanging ibinubuga nitong wind tunnel. Kung atin po mapapansin, gamit ang ating mga dalampayong.
Di pa naman siya bumibigay at kaya pa naman salubungin kahit tayo naglalakad. Ngunit kung sakaling umabot na sa 60 km per hour ang hangin ibinubuga nito, ito na ang inyong matutunghayan. Ayan po, habang lumalakas yung hangin ay pahirap-pahirap na po siyang salagin. At nang umabot na po sa 60 km per hour ang hangin, yung payong po namin ay unti-unti, ayan, nabali, nasira na po ang aming dalang payong. Kaya kung ganito na po kalakas ang hangin na inyong sasalubungin, huwag na po tayong magdala ng payong at magkapote na lamang. Hanggang 60 km per hour lang ang pinayagan sa atin dahil lubha na ani ang delikado. Ngunit ayon sa Pag-asa, kung sakaling umabot na sa signal number 3 o 130 km per hour ang hangin o higit pa, ay lubha ng delikado. Kaya paalala nila, kung sakaling magkaroon ng ganitong kalakas na hangin ay huwag na tayong lumabas pa ng ating mga bahay dahil maaari tayong tamaan ng mga lumilipad na tinangay na yero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Naglabas na ng listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ang Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Babala ng pulisya, ang sinumang mahuhuling nagtitinda nito ay aalisan ng lisensya at kukumpiskahin ang kanilang mga paninda. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Inilabas na ng PNP Firearms and Explosives Office ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay FEO spokesperson and legal officer Police Chief Inspector Domer Tadeo, inagahan nila ang paglalabas ng listahan upang malaman ng publiko ang mga hindi dapat bilhing paputok na nakalulusot sa merkado. Kabilang aniya dito ang mga paputok na mahigit sa 1/3 teaspoon o 0.2 grams ang pulbura. Sobrang laki o oversize na mga paputok. May fuse o mitya na sobrang liit na nauubos ng kulang sa 3 segundo o sobrang haba naman na inaabot na mahigit sa 6 na segundo bago maubos. Mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Halimbawa ng mga paputok na ito ay ang Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-Star, Pla-Pla, Giant Whistle Bomb at Kabasi. Bawal din ang Watusi kahit na maliit lamang ito. Bawal po yun dahil harmful po yun, lalo na sa mga bata pag nakakain o nasaswalo. Kaya in coordination sa DOH, ipinagbawal din natin yung ganong klaseng paputok. Kabilang naman sa mga paputok na maaaring gamitin sa mga itatalagang firecracker zone ay ang baby rocket, bawang, El Diablo, Judas Belt, paper cups, pulling of strings, sky rocket o quitis at ang small triangulo. Habang ang mga pyrotechnics na maaari namang pailawin sa labas ng mga itinalagang firecracker zone ay ang butterfly, fountain, jumbo regular at special, luces, mabuhay, Roman candle, sparklers, trompilyo, whistle devices at iba pang klase ng pailaw. Mag-ingat po tayo sa paghawak ng ating mga paputok at doon lang tayo magpaputok sa mga designated na fireworks display area sa ating mga barangay. Babala ng opisyal, ang mga mahuhuling nagtitinda ng mga ipinagbabawal na paputok ay tatanggalan ng lisensya at kukumpiskahin ang paninda. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Magkakaroon na naman ng big-time price rollback ang mga oil industry players sa darating na linggo. Batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, bumaba ng 2 piso kada litro sa gasolina, 1 peso and 93 centavos sa diesel at 1 peso and 62 centavos sa kerosene. Gayunpaman, maaaring magbago pa rin ang halaga ng bawas presyo depende sa resulta ng trading ngayong araw. Ito na ika-8 beses na pagpapatupad ng sunod-sunod na price rollback sa langis. Pinalawig pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng pantawid pasada fuel cards sa mga jeepney driver at operators hanggang sa December 15. Ayon sa LTFRB, layunin nito na bigyan ng sapat na panahon ang mga operators na makapagsumite pa ng kinakailangang papeles. Kahapon na sana ang deadline ng pamamahagi ng fuel cards na naglalaman ng 5,000 piso.
Sa datos ng LTFRB, sa 180,000 na operators na may lehitimong prangkisa, 66,000 pa lang ang nakakakuha ng kanilang fuel cards simula noong Setyembre. Ang Pantawid Pasada program ay tulong ng pamahalaan sa mga driver at operator na naapektuhan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagpapatupad ng train law. Idinadaing ng mga tindera at mamimili ang kakaunti umanong alokasyon ng NFA rice sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Quezon City. Muli nila sa dating 100 sako, 25 na lamang ang dumarating sa kanila. Narito ang ulat ni Cathy Maglalang. Mabilis maubos ang murang bigas sa ilang palengke sa Quezon City. Ito ay dahil bumaba ang alokasyon ng NFA rice. Ayon kay Rosario How, tindera ng NFA rice sa Muñoz Market, kung dati ay 100 kaba ng ibinababa sa kanila, ngayon ay 25 na lang. Hindi na ito sumasapat sa dami ng mga pumipila para makabili ng NFA rice. Mabilis po, binababa pa lang po yan, nag-aanuhan na yung mga tao. Makikita nyo po, kasi mabilis nga po maubos eh. Nadidelay yung dating ng NFA kasi nga, yung barko pag umuulan, di naman agad nakakapagbaba sila eh. Dahil konti ang supply ng NFA rice, napipilitang bumili ng commercial rice sa halagang 47 pesos kada kilo si Christy. Ayon kay Christy, kapag nakakatsyempo, 3 hanggang 5 kilong NFA rice na ang kanyang binibili. Hindi. Pag dumarating ako dito, wala ng NFA. Minsan may nakikita ako, wala naman akong dalang pera. Pag meron, 1 week siguro. Pero pagka wala, ang dalang, napapabili kami, mahal na eh. Sa Kamuning Market, marami pa ang supply ng murang bigas sa tindahan ni Aling Crescencia. Pero aminado rin ito na bumaba ang alokasyon sa kanila. Medyo bumaba lang yung alokasyon natin. Dati kasi 50, naging 25. Pero anytime naman, pagka pumunti yung supply natin, basta bumaba ang kamada, pwede tayong mag-request anytime. Dismayado naman ang grupong Bantay Bigas sa pagbaba ng supply ng NFA rice. Halos lahat ng markets ng nasa Quezon City ay mangilan-ngilan, kung meron man ay agad-agad na naubos. Maliwanag doon sa pinapakita nila halos araw-araw na walang laman ang mga NFA boxes na bigas. Pero una nang sinabi ng Department of Agriculture na parating na ang maraming supply dahil sa inangkat na bigas ng National Food Authority. Cathy Maglalang, UNTV News and Rescue, Quezon City. Viral ngayon sa social media ang video ng 2 OFW na nawalan umano ng mahalagang kagamitan pagdating nila ng Pilipinas. Pero iginiit ng Manila International Airport Authority na hindi sa NAIA nawala ang kanilang mga kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 40,000 piso. Narito ang report ni Joan Nano. Ngayon sa social media ang video ng 2 overseas Filipino worker na umano'y nawala ng cellphone, alahas at iba pang mahalagang gamit sa Ninoy Aquino International Airport. Sa videong ito na inupload ng isang netizen, makikita ang 2 OFW na nagmamakaawa kay Pangulong Duterte matapos umanong mawala ng mga gamit na nagkakahalaga ng higit 40,000 piso. Presidente Duterte, tulungan niyo po kami. Deported na nga po kami. Deported na nga po kami, wala na po kami natira sa pinaghirapan namin. Kinilala ang isang nasa video na si Andrew Montes, isang OFW na ipinadeport ng Saudi government. Batay sa salaysay ni Montes, bago pa sila sumalang sa immigration sa Jeddah ay pinahubad umano sa kanila ang suot nilang mga relo, jacket at medyas at sinabihang ilagay ang mga ito sa kanilang bagahe. Kaya't laking gulat umano niya ng pagdating sa NAIA, wala na sa kanyang bagahe ang mga mamahaling gamit at cash na 42,000 pesos. Subalit mariing pinabulaanan ng Manila International Airport Authority ang akusasyon ni Montes. Ayon kay MIAA General Manager Eddie Monreal, labag sa protocol ng airlines ang nangyari sa mga pinauwing OFW. Ang kwento sa akin ni Andrew na pilit daw silang sinabihan ng immigration sa Jeddah, police or whatever, hindi man binigay sa masyadong detalye, natanggalin daw yung mga valuables nila at ilagay sa check-in bag. Sa protocols natin, no ho yun na dapat nilalagay sa hand carry as a check-in bag yung mga valuables. Hindi rin ho dineklara sa airline yung
mga valuables na apparently nilagay doon sa check-in bag. Batay sa investigasyong isinagawa ng MIAA at Saudia Airlines, wala silang nakita sa CCTV na may nakialam na mga bagahe nila Montes. Dahil dito, nanindigan ng Saudia Airlines na hindi nila babayaran ang anumang nawala sa mga OFW. Dagdag pa umano ng Saudia Airlines, dati na ring may mga insidente ng mga deported OFW na sinasabing nawala ng gamit at nanghihingi ng bayad, gayong hindi naman mapatunayan ng reklamo. Kahapon ay tinawagan ni GM Monreal si Montes at nangakong sisikaping mabigyan ng kaunting tulong bagaman hindi naman sa naiya nawala ang kanyang mga gamit. So ako naman nakikiusap sa kanya na bago mag-akusa, siguraduhin muna natin kung talagang saan nangyari, kasi at the end of the day, hindi lang niya napapasama, ay yung ating buong bansa ang mapapasama dahil siyempre yung mga nakakabasa, yung mga turista, magkakaroon ng negative impression. John Nano, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Ginawaran ng Gusi Peace Prize International 2018 Award sina General Antonio Tamayo at newly o katatalagang Chief Justice Lucas Bersamin. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdigan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Our final laureate for 2018 from the Philippines, Justice Lucas Bersamin. Itinuturing ni Chief Justice Lucas Bersamin na Lucky Day ang araw ng Miyerkules, November 28. Bukod sa itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Chief Justice, ginawaran rin siya ng Gusi Peace Prize International Award sa Philippine International Cultural Center o PICC. Kinikilala ng Gusi Peace Prize Foundation ng isang individual o grupo sa iba't ibang panig ng mundo na may natatanging kontribusyon sa kapayapaan at kaunlarang pandaigdigan sa iba't ibang larangan. Whether I deserve to be Chief Justice still remains to be seen, but you're giving me this recognition through this Peace Award makes me happier because today I received 2 blessings from the Lord. Thank you all. Taon-taong nagbibigay parangal ang award-giving body na ito na base sa Maynila at itinatag alinsunod sa Presidential Proclamation No. 1476 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sinasabing katumbas ito ng kilalang Nobel Peace Prize na itinatag sa bansang Sweden. Ngayong taon, 18 laureates o individual ang binigyan ng parangal para sa bukod tanging likhain o pambihirang intelektual na taglay. Bukod kay Chief Justice Bersamin, binigyan din ng naturang parangal si Dr. Brigadier General Antonio Tamayo kaugnay ng mga kontribusyon nito sa mga komunidad. Si Tamayo ang founder, chairman of the board at CEO ng University of Perpetual Help System Dalta. Please continue your noble mission to champion human rights and maintain governance, democracy, equality, international peace, and goodwill. Bukod kina SJ Bersamin at Tamayo, itinanghal din ang iba pang laureates mula sa bansang Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ethiopia, Germany, India, United States of America, Portugal, Pakistan, Turkey, South Africa, Malaysia at Poland. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Balik operasyon na ang 5 establisimentong pansamantalang ipinasara ng BIR sa Butuan City matapos maisaayos ang kanilang tax obligation. Samantala, under surveillance naman ngayon ng kagawaran ang ilang establisimento sa syudad upang alamin kung nagbabayad ba ang mga ito ng tamang buwis. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre, live. Maayong ito, Raymond. Prima, balik normal na ang 5 ka-establishmento dali sa Butuan City nga gipasarado sa Bureau of Internal Revenue ni adtong November 13 human nga makumpleto ang mga kinahanglang requirements sa VAT compliance sa ilang pagdigosyo. Prima kini ang Chiba Furniture Main Office, Chiba Furniture Lumber Production, UDD Construction and General Merchandise, CLE Forwarding Services o Dobert Tracking Services. Kasamtangan gipasira kaniadto sa buhatan kini nga mga establishmento gumikan sa dili paghatag og resibo o dili tama nga pagdeklara sa ilang kita kun under declaration of sales by 30% or more. Usa ka bug-at nga bayolasyon kini
ilawom sa Republic Act 8424 kunang Tax Reform Act of 1997. Fortunately enough that these taxpayers paid the corresponding tax deficiencies. They are now faithfully complying their tax obligation to the government because of that fear nga they will not be subject to Oplan Candado again. So this is a very good outcome on the part of the BIR because taxpayers now are going back to the mainstream of complying with our tax obligation. Nag-improve na kumbaga. Samtang gipailalom karon sa investigasyon FRIMA sa BIR ang pipila ka business establishment sa Dakbayan sa Butuan aron mahibaw-an kung nagabayad ba kini sila og tukmang buhisan. Gamay o dagkong negosyo man, ila gihapon ginabantayan. Matod pa sa kasagarang mulungtad ang investigasyon sa napulo ka adlaw hangtod usa ka bulan depende kuno sa kooperasyon sa usa ka establishmento. Ayon sa sumala sa BIR, muagi sa due process ang hisgutanan bago pa kini desisyonan sa buhatan nga ipasira ang usa ka establishmento. The only time nga we can get a reliable information is for us to proceed to extend conduct the activities. For instance, on the 7th day we realized and we found out nga may bodega pala doon sa kabilang munisipyo. It was not declared. So we really have to check on that. Sa karon mas pahugton pa sa buhatan ang kampanya kontra bad taxpayers. Busa nanawagan sila sa mga negosyante diri sa lungsod sa Butuan nga magbayad sa tamang buhis gumikan kay dako kining tabang sa pag-implementar sa mga proyekto sa panggamahanan. FRIMA giawhag karon sa BIR ang mga kawani sa media nga suportahan gyud ang ilang kampanya kontra bad taxpayers aron mapahibalo og mapasabot og maayos sa publiko og sa mga negosyante diri sa Dakbayan sa Butuan ang ilang obligasyon sa pagbayad og tukmang buhisan. Balik sa imo, FRIMA. Daghang salamat, Raymond. Oktubre nag-uulat mula sa Butuan City. Palalakasin pa ng Iloilo Province ang kanilang Tourism Information Drive sa pamamagitan ng paggamit ng Quick Response o QR codes upang mas mapadali ang pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon sa mga turistang dumarayo sa lalawigan. Narito ang ulat ni Vincent Arboleda. Sa puyo nga makahatag sa impormasyon sa mga turista nga nagabisita sa Iloilo Province, magagamit sang Quick Response o QR codes ang Iloilo Provincial Tourism Office sa mga munisipyo kag landmark sa probinsya. Suno kay Iloilo Provincial Tourism Officer Bombit Marin, mapadasig sini ang paghatag sa impormasyon sa mga local kag domestic tourists nga pwede nila ma-explore sa Iloilo kapareha sa mga historical sites, beaches, camping areas kag iban pa, may opisina man o wala. Suno pa kay Marin, masami ginakadtuan sa mga turista ang mga Tourism Information Center nga nakakalat sa probinsya, agud pamangkutan sa mga impormasyon nga nahanungod sa kung ano pa nga mga tourism sites ang pwede kadtuan sa mga turista kag paano makakadto diri. Pero kung holidays kag weekends, sarado ang mga information centers ang mga wala sa may mapalapitan ang iban nga mga turista. Agud masolusyonan ini magapamutang sa mga QR codes ng Iloilo Tourism Office sa kada munisipyo kag pila ka mga landmark sa probinsya. Pinaagi sa isa ka QR code reader application, mahimo i-scan sa mga Android kag iOS phones sa mga turista ang mga natumod nga QR codes agud ma-access ang mga impormasyon nga nakabutang diri. Each of the town has their own set of attractions. So if you want to visit Santa Barbara, download mo siyang application sa imo nga cellphone and then ara na siya ga-appear siya mga maps, where to go and how to get there. Ara na siya tanan-tanan. Puyo man sa Tourism Office na pinaagi sa mga QR codes, may pahibalo ang istorya sa mga natumod nga tourist destinations. Ang attractions naton are not yet well known. We have a lot of attractions. So we wanted to give local and domestic tourists options where to go. Not only beaches, but we can offer a lot. We have historical sites, we have man-made attractions, we have cultural attractions. So these attractions are being downloaded sa QR code. So they have options of where to go. Samtang padayon man ang pagtaas ang numero sa mga turista nga nagakadto sa Iloilo Province. Sadtong ng ligid na tuig, nag-abot sa mga sobra 300,000 ka local kag foreign tourists ang nagbisita sa probinsya sa Iloilo.
mas mataas ini kumpara sa masubra ka 250,000 ka mga turista sa adtong 2016. Nagalao man ang Iloilo Provincial Tourism Office nga makabulig ang QR codes agud makahatag ihibalo sa mga turista kag mapataas pa ang tourist arrivals sa probinsya. Vincent Arboleda, UNTV Balita kag Pagtabang, Iloilo.